Dear Diary, alam mo sa totoo lang, nung humihingi ako ng saklulo, may mga taong nandyan to pray me. Yeah. Mayroon naman dyan na pamilya mo na bingi. Yeah. Bingi. Kunwari, pipit bulag. Yeah. Pipit bulag, bingi. Yeah. Yun, ganun nga sila guys. Pero guys, alam mo, doon mo malalaman guys kung sino yung totoo mong kaibigan, totoo mong kamag-anak. Kasi in worst situations of your life, up and down, nandyan yan. Pero dyan mo rin malalaman kapag kapag yung tao ay pera lang ang habol sa'yo, try mong i-send ang control number. Kapag usapang pera, guys, ang lakas ng signal talaga sa Pilipinas. Alam mo, nakaka-relate na ako ngayon. After how many years? Na last 2 minutes, 1 week nauntog na din ang ulo ko. Dahil sa biyaya ng Panginoon yun, natauhan na ako. Imagine guys, after how many years? Since 2002? Ngayon lang ako guys natauhan. Kasi dati, lahat ng tiwala, yung pera ko, send lang ako ng send. Send lang ako ng send kasi hoping na magkakaroon kami ng good life. Na one day, gigising ako ay uuwi ako nang hindi ko na pinoproblema ang pera. Pero alam mo guys, kung ano na-realize ko after how many years na nagpakamatay ako ng trabaho dito sa Denmark, yung mga investment ko guys ay napunta sa wala. At ang katwiran nila ay hindi sila kumikita. Hello? Kumikita nga ako noon sa Maynila na nagtitinda lang ako ng ice candy. Maliit na tindahan. Nung umuwi ako in 7 months, nagkaroon ako ng tindahan. Nagtitinda ako ng mga kakanin kung ano yung pwede kong ibenta. Alam mo, sa totoo lang, kumikita ako. Pero ang pinagtataka ko guys ay bumili ako ng palayan para may palay kami. Nakatiwangwang naman ang palay. Binubuisit talaga nila ako. Kasi busy sila sa buhay nila. Pero kapag may guys, may kanin, may bigas sa bahay, kanya-kanya naman silang sandok. Sa mundo talaga ng pamilya guys, kapalan na lang talaga ng muka. Bakit? Kasi kahit hindi mo pamilya ay nagdudunong-dunungan naman silang magsandok ng bigas. Tapos take note guys, ngayon ko lang din na-realize na alam mo, nung nasa Pilipinas ako, doon ko naisip na kapag wala pala akong pera, wala akong matakbuhan. At yung pera na pinadala ko na inaasahan ko na magpo-for good ako sa Pilipinas with a business, ay doon ko rin naisip na ang bangko pala guys, kapag hindi na sa pangalan mo at nilagyan mo ng pera, malaking halaga, close na siya guys. Close na. Pero sa totoo lang guys, open naman yung ATM ni nanay. Ang hindi ko lang maintindihan guys is, kapag ako ay nag-i-inquire, wala siyang laman. Wala siyang laman guys. Kaya yun guys, pupunta ako ng Kalibo kapag hindi ko nakagilap yung pera nun, ayun, ipapa-close ko siya. Kaya masasabi ko na kung hindi ko mapakinabangan, ayun, ipapa-close ko na talaga siya. Ipapa-erase ko na talaga siya nang mawala na sa mundo. Gaya ng pag-erase nila sa tatay ko. Nang walang kalaban-laban at magdadrama sila. Hindi ko kasi makita. Alam mo ba yung nakaka-relate kayo na yung pamilya, nanay mo at tatay mo ay pinabayaan mo, sinipa mo ng maraming taon. At kapag nasa libing na, dahil alam mo na may mga pera na, 'di ba, sa burol may perang ganito na. Ay, mamamatay ako na kapag wala ka. Alam mo na, hindi ko kayang mawala ka sa mundo. Alam mo guys, kapag nakakakita ako ng gano'n, tapos nalalaman ko kung paano niya tratuhin ng nanay niya, gusto ko siyang sipain sa pansyon, sa libingan, para siya na ang maunang ilibing. Bakit? Kasi nagdadrama-drama ka pa sa nanay at tatay mo na namatay, pero nung buhay, wala kang pakialam. Wala kang malasakit. Gusto kong sipain yung ganong kaartihan ng tao. Na kapag mayroon ka ay busog ang bituka mo, yung nanay mo gutom. Alam mo, parang gago yung mga taong nag-aarti ng gano'n, no? At ngayon na-realize ko rin na after how many years na pinagkatiwala ko, ang pagkakamali ko lang guys ay pinagkatiwala ko ang sahod ko ng maraming taon.
almost 24 years, wala akong savings maliban sa aking pensyon na inaasahan. At alam mo guys, naging ano na ako ngayon. Nung ano na, naisip-isip ko, nung humihingi ako ng saklulo, kung hindi dahil kay Auntie Bibian, for sure hindi ako mabibilhan ng ticket. Yeah. Kung hindi dahil kay Jam Jam at kay Auntie Bibian, baka nawala na ako sa mundo. Yeah. Kasi yung pamilya mo pala guys, kapag ayaw ka talagang iwanan sa ere, dapat nandyan sila kapag humingi ka ng saklulo. Yeah, pero yung alam mo kung ano ang maririnig ko lang? Tol, imnan mo mong bulong ha? Imnan mo mong bulong. Yeah. Iimna mong bulong tol. Yeah. Oo nga pala utol. Yeah. Ang utol kong nilalangit, binabangaw ang puwet. Kaya pala binabangaw dahil may igit. Yeah. Alam mo, sa totoo lang, nung nandun ako, doon ko rin naisip-isip na ang 7 months ko ay tama lang na yun. Kapag may pera ako, concern na concern sila sa aking medicine. At ginagawa naman nila ng paraan ang aking medicine. To be continued. Sa totoo lang guys, ay ang bigyan nila ako ng medicine to have, nervous breakdown. Yung medicine na yun ay hindi ko talaga kayang tanggapin na ginawa akong baliw. Hindi ko talaga kayang tanggapin na binigyan ako ng medication without sickness, yeah. Especially being crazy. At doon mo rin guys malalaman ang totoo mong kaibigan at totoong kamag-anak kapag walang-wala ka. At doon din guys, kapag sa pag-angat ng buhay mo, doon mo rin makikita na naglilitawan sila in one reason. Because of your money. At ang ending guys, mag-iingat ka. Mag-iingat ka sa taong pagkakatiwalaan mo. Dahil hindi mo alam, ang nasa paligid mo ay isang ahas. Natutuklawin ka kahit anong oras. Ayun, I learned so many lessons na kapag may pera kayo guys at nasa abroad kayo, be sure that you hold your own money. Yeah. Para sa pag-uwi mo, umuwi ka man for good sa Pilipinas, you have income. Yeah, you have your own money to start and start to have a business. Pero Diyos ko, ang dami ko natutunan na nauntog ako. Nauntog ako dahil akala ko ay pag nag-invest ako, mayroon akong kukuhaan pag umuwi. Doon ko na-realize guys na ang daming nangyari sa buhay ko na gustong i-erase sa utak ko. Bakit? Dahil isa sa kamag-anak ko ay isang salarin niya. Nagkumpol-kumpol ang problema mula Pilipinas, papunta ng Denmark to Philippines again. And then they are planning to make more. Promise. Hihilahin ko na kayo sa kulungan. Pag ako nag-video, promise, kulungan ang bagsak nyo sa akin. Kapag hindi ko kayo habulin ng itak, malas nyo na lang sa akin. Kaya ngayon, hello. Dati iniinsulto nyo lang ako. Lalabas ako ng bahay na hindi sa labas ng bahay. I mean, pag lumabas ako ng bahay, guys, maririnig mo, binabantayan ka. Mayroon pa dyan magpaparinig, yayamanin. May 1,000 ka lang yayamanin. Ano ka ba? Matagal na ako nakahawak ng malaking salapi. For your information, nagka-count ka ng barya at bulok na pera. Ako malutong-lutong. Nasahod ko. Nahawakan ko na. Yeah. Pero I'm the type of person that if I'm going back to Philippines, someone hold my money. But you know what? I realized that, my money is missing and then they don't have, they cannot tell me where they invest the money. Yeah. Where they use the money. Ngayon, ay nako. Clever na ako ngayon guys. Kaya lesson learned. Tatandaan nyo. Keep your own money. Para kapag umuwi kayo ng Pilipinas, you have your own. Yeah. Mahirap umuwi sa Pilipinas nang walang pera, lalo na kapag hindi ka madiskarte. Pero ako yung tipong tao na kung ano ang mahawakan ko, magkakapera ako. Yes. I can have a lot of friends, yes. But this time, I need to be careful. Alam mo, yung pag-YouTube ko, yung pag-vlog ko, nag-i-enjoy na ako. Kung dati ay, ako yung tipong taong napaka-private, mahiyain, may mga nangyari sa buhay ko na
naging down ako sa sarili ko. I lost confidence to myself. Using YouTube channels, doon ko yes, I improve myself. I help myself to be a better person. I help myself to ipakita, to show my talent, yes. And I want to continue to be like that. At ayokong maging down ako, guys, based on my experience. Because all that I experience, from Philippines to Denmark, Denmark to Philippines, lahat yun, guys, sa utak ko. Nakatatak sa utak ko na no one can remove that. Since young, since I'm 5 years old, hanggang ngayon, guys, okay ang aking utak. Kaya hindi niyo ako kailangan sabihin na you need to go to the doctor and continue medication, because I want to tell to Doktora Ramona that honest Doktora Ramona, I'm okay na. I'm totally okay. And I don't want to leave myself have a crazy brain, yes. And I will continue my hobby. Ipapakita ko kung ano ako. To be continue, yes. Sa mga taong nagsusubaybay ng buhay ko, thank you nga pala sa inyong lahat. I know that you always there to monitor my life. Thank you that you are the part of my life. Ang buhay ko ay hindi easy. Dating private, naging public na. At I don't care. I don't care if it's gonna be publicity. The makeup public, all of I have, it's a public, yes. And I don't care. I don't care anymore. Much better to be public instead of secret that people can destroy you even that you have a private life. Kaya mas mabuti pang i-public mo ang talambuhay mo, guys. Para yung mga tao sa paligid mo, kahit anong judge at kahit anong paninira nila, nakikita nila kung ano ka at kung sino ka. At yun yung gusto ko, guys, ang ipakita ko kung sino si Rogelia na sinisira nila. This time, guys, I need to be careful, At pagdating sa pera ko, ako ang maghahawak ng pera ko. Kasi kapag naghawak ako ng pera ko, alam ko kung paano ko gastusin at alam ko rin kung paano ko iingatan. Ayun yung mga lessons na natutunan ko. Mula sa palayan, kuliglig, turtle, kung paano iararo ang palay, furniture, clothes boutique, all of that is gone. All of that is gone. In the last 2023, there's a money to my parents' account. But you know what? I will check. I will check that. Yes. It came from my parents' name and I want to open account again. At kapag hindi, ipa-block ko na siya. Ipa-erase ko ang pangalan ng tatay ko doon. Ayun lang, guys. Thank you nga pala sa inyo. At kung gusto nyo pang subaybayan ng aking YouTube channel, sana huwag kayong magsawa. Kasi kung ano yung sinasabi ko ay may katuturan. At kung ano yung paninira sa akin, wala akong pakialam. Kung ano ang maririnig nyo sa akin, yun ang katotohanan na gusto nyong malaman sa isang tao. Sa akin, guys. Sa akin yung malalaman. Kung mayroon kayong katanungan, just comments below. You're free to ask a questions, And to those people that they want to destroy my dignity, you're not welcome to comments to my YouTube channels. Don't comment negative, because if you have a negative life, don't invite me to your own talking shit world. By the way, guys, bye sa inyong lahat. God bless you all and keep praying all the time. God is good. Bye.